Yan, welcome back to my channel, no? At ang ating video for today ay tungkol dito sa ating Saint Benedict na medallion kung saan ay pwede rin natin gamitin ito sa lahat ng mga klase ng mga pangontra, no? Dahil sa mga ma-encounter mo na mga masasamang mga elemento, mga masasamang sumasanib sa mga tao, kung meron kang kakayahan itong mga ganitong dasal, ay pwede mo siyang magamit. Pwede mo siyang magamit sa mga taong nasasapian. Katulad nito sa mga sa hawak ko, ganito. Yan. Yung Saint Benedict na medallion, ito po ay matagal na sa akin ito at iniingatan ko siya, no. Medyo maitim na siya pero ito, ang Saint Benedict na ito, pwede ko siyang gamitin sa mga bagay na mga halimbawang may mga taong nasasaniban kasi nga meron na po siyang pondo, no? Meron siyang pondo na dasal at 49 days ko po siyang ginamitan ng dasal. At ang ginamit natin ditong dasal, no, hindi lang dahil sa may mga dasal tayong prayers natin bilang Katoliko, yung mga Ama Namin, Aba Maria, Sumasampalataya, yan. At ginamitan din natin siya ng orasyon na Latin, no? Mamaya patugtugin natin yung Latin na ginamit ko rito, pero magagamit mo siya. 49 days natin magagamit ito, no? 49 days na dasal, no? At pipiliin mo na oras. Kung may bakante ka, pwedeng alas 3, pwedeng alas 6 ng hapon, alas 9 or alas 12 ng gabi, no? Doon ka mamimili ng dasal, no? Para dito. Siyempre pupunduhan mo muna siya ng dasal natin na bilang Katoliko ka, pupundahan mo muna siya ng Ama Namin, sumasampalataya, Aba Maria, no? Yan. Iilan doon. Basta meron siyang pondo. Kailangan bawat maglalatin ka, may pondo, no? May pondo para kumbaga yun ang pinakapagkain ng medallion mo, no? At ipaparinig ko lang sa inyo yung dasal na ginamit ko rito, pero syempre yung dasal na yun ay kailangan sasauluhin mo, no? Sasauluhin mo at sa'yo lang yun. Ito yung dasal na ginamit ko sa kanya. Ito, patugtugin ko lang ng sandali. Kailang hindi siya basta-bastang dasal lang, ano, na kailangan ganun-ganun lang. Kailangan pagka ginamitan mo siya ng Latin at saka yung dasal na pinupunduhan mo, kailangan totally medyo magbabago yung pananaw mo sa sarili mo, no? Medyo yung mga distraction sa paligid mo ay kailangan iiwasan mo. Yung mga distraction. Kasi yan, ang isa sa mga bagay na magiging mahina ka. Magiging kakulangan sa paniniwala, kakulangan sa pag-iintindi sa ibang tao kung nadidistract ka palagi. Kailangan yung mga paniniwala mo sa mga kakayahan mo sa mga dasal at saka sa mga paniniwala na magkakaroon ka ng tunay at sapat na kakayahan sa sarili sa mga paniniwala mo, kailangan hindi ka madidistract. Kaya ito yung dasal na Latin, ang ipaparinig ko lang sa inyo kasi napakahalaga nito kung gusto nyong matuto, kung gusto nyong matuto ng 49 days ninyong pagtatyagaan na makuha itong dasal na ito, kailangan totally rin medyo magbabago yung pananaw mo sa sarili, no? Ito lang yun, no? Yan. Ito siya. Ito yun, no? Oh. Yan. Yan yung aking medallion, no? Kung mapapansin niyo, ipapakita ko lang sa inyo yung likod ng medallion ko. Yan. Ito. Yan yung likod niya, oh. Yan. Kung saan ay ipapakita ko rin sa inyo yung itsura ng dasal na to ng Latin. Ito siya, no? Ito para i-thumbnail natin. Ito yun siya. Ayan. Alam niyo bang nakakapanloob ito?
sa Latin na kanta, yung Latin na to ay pwede mo rin sabihin lang na hindi ka kumakanta. No? Yan. Ito ay nakapanloob dito ang kanta na ito na Latin kung saan ay kinakalaban niya ang mga demonyo, no? Kinakalaban niya yung mga demonyo, no? At kung saan ay kung manlinlang sila sa mga tao, ay makukuha nila yung loob pag mahina ang pananampalataya. Kaya kailangan dito, pagka halimbawang naniniwala ka talaga sa Diyos, kailangan buo yung loob mo. No? Kailangan buo yung loob mo para yung paniniwala na yun ay talagang umaapekto sa dasal mo. Umaapekto sa sarili mo. Halimbawa, meron kang na-encounter na mga bagay na nasa sulok ka ng mga kagubatan, kabundukan, tapos merong sa isang mag-isa ka lang sa mga kwarto o di kaya pumunta ka sa mga lugar ng kaibigan mo na hindi mo alam kung merong mga masasamang elemento doon o may mga yung lugar na yun ay may mga nagpapakita, no? May mga nagpapakita sa iyo na hindi mo akalain na doon ka matutulog, pwede mo siyang gamitan ng ganito, no? Pwede mo siyang gamitan ng ganitong orasyon at dasal, no? Panlaban mo 'yun sa kanila. Pero merong mga dapat na hindi mo siya gagamitin sa mga bagay na pwede mong madadamay ang iba, no? Kasi may mga ibang elemento sa paligid natin na mababait. No, may mga mababait na mga elemento na hindi natin nakikita na pag ginamitan natin ng orasyon at dasal, yun ay madadamay. Yun ay masasaktan din, no? Kailangan maghanap ka ng paraan at gumawa ka ng mga salita na pwede mo silang hindi idadamay, no? Sabihin mo, para lang ito sa mga masasamang espiritu, masasamang elemento na nakapaligid o mga gumagawa ng masasama, no? Na puwera ang mga mababait na hindi natin nakikita. Kasi nakakaawa yung ibang elemento, nakakaawa yung mga ibang mga hindi natin nakikita na madadamay sila dahil doon sa dasal natin sa mga orasyon na yun. Kasi yung orasyon na yun ay hindi siya basta-basta, no, na ginagamit lamang sa kagustuhan mo. Gagamitin mo lang yun pag nandun ka sa mga bagay, sa mga lugar na medyo delikado ka. Gagamitan mo siya, halimbawa, nandun ka sa lugar na medyo nakita mong delikado ka na, gagamitan mo ng orasyon na dasal, ng mga Latin na ganito. Kasi nga, para mailayo ka sa mga disgrasya, mailayo ka sa mga masasamang tao, yung mga naiinggit sa'yo, no? Gamitan mo ng ganitong orasyon, gamitan mo ng mga ganitong dasal para sila ay matigil, no? Matigil at yung mga nakakarinig ng mga masasamang mga elemento, masasamang mga espiritu, mga demonyo o mga diablo dyan, medyo distance sa'yo, medyo lumayo sa'yo. No? Kasi nga alam nila na meron kang kaalaman sa mga dasal na ganito. No? May mga pondo ka, may mga puder ka, may mga orasyon ka, Latin, na mga ganitong klase. Yun nga sinasabi ko nga, yung Latin na ito, pangkalahatan ito. No? Yung dasal na ito ay pangkalahatan ito. Pwede mo siyang gamitin sa mga masasamang tao, yung gumagawa sa iyo ng hindi maganda, na hindi mo alam na meron na pala silang gagawin sa iyo. Pwede mong idasal itong patahimik lang, sikreto, idasal mo sa sarili mo at ihip mo. Ihip mo sa sarili mo para meron kang pangontra sa kanila, no? Meron kang pangontra. At pwede mo ring
idasal at ituro mo kung sino man yung may galit o merong mga elemento na alam mo kung meron dyan sa bahay na yan, pwede mong idasal at ituro mo kung saan banda ikaw ay natatakot, no? Para talagang mailayo ka sa mga ganyang mga pananakot o mga disgrasya, no? Alam niyo ba sa totoo lang, pagka ako nararamdaman ko medyo may mga tao o may mga bagay at lugar akong pinupuntahan, talagang dinadasal ko to, no? Dinadasal ko tong pasikreto sa sarili ko. At nakikita ko talaga 'yon at nararamdaman ko talaga 'yon na lumalayo sila, no? Kasi nga alam nila alam nila na medyo ano sila, medyo kahit hindi nila nakikita sa iyo na gumaganti ka, nararamdaman nila. Nararamdaman nila na kakaiba ka, no? Kakaiba, meron kang lakas ng puwersa sa dasal na magugulat ka na lang, lalayo yan sa iyo. Lalayo yan sa iyo. At yung mga tao o yung mga elemento, mga klase ng hindi natin nakikita ay mawawala yan. Kasi lalayo yan sila pag alam nila na may alam ka sa mga ganitong dasal, mga Latin, no? Sa lahat, no, lahat ng mga gusto, sa lahat ng mga gusto na matuto rin sa mga ganitong bagay, ganitong mga dasal at orasyon, no? Kasi hindi ito basta-basta. Kailangan talaga merong pagbabago sa pananaw mo sa sarili. Merong pagbabago na pananaw mo sa ibang tao, no? Yung ibig kong sabihin, kahit anong sabihin ng ibang tao sa iyo, kahit anong pangontra ng ibang tao sa iyo, wag mong papatulan. Wag mong gagantihan. Kasi nga para mas tatalab ang dasal at orasyon mo sa sarili mo kung hindi mo sila gagantihan at hindi mo sila talaga babalikan. Hayaan mo ang panahon, hayaan mo ang Diyos na tumingin sa kanila at mabago sila, no? Kasi napaka-importante nung meron kang paniniwala, meron kang pangontra sa sarili mo na alam mo naman na talagang wala kang ginagawa. Yun ang pinakamagandang gagawin mo sa sarili mo, no? Alam mong medyo alanganin ka sa isang tao, pabayaan mo na yan, layuan mo na yan, at huwag mo nang intindihin. Kasi yun lang ang tanging pamamaraan na para mailayo ka sa mga ganyang klaseng tao, no? Kung alam mo sa sarili mong meron kang ginawang mabuti o maganda at wala ka namang ginawa sa kanya, layuan mo yung tao na yun at lumayo ka doon sa mga bagay at sa lugar na yun na alam mong delikado ka, no? Kasi delikado ka doon, lumayo ka na. Ang tanging pamamaraan na dasal na gagamitin mo, ganito, no? Ganito siya. Kasi yung sa ganitong klaseng mga orasyon, ay talagang effective talaga siya. Effective talaga siya. Ako naniniwala ako dahil ako, matagal ko na itong ginagamit, no? May isang tao lang na nagbigay sa akin ng idea kung bakit binigyan ako nito. Kasi nakitaan niya daw ako ng kabutihang loob sa sarili. No? Kaya hindi ka naman basta-basta bigyan nito ng mga ganitong klaseng dasal at orasyon kung wala silang nakitang kabutihan sa kalooban mo. Isa ako sa mga taong binigyan ng mga klase ng dasal na ganito at binigyan ako ng kakayahan para magkaroon din ng dasal para sa manggamot, no, sa may mga sakit. No, bubulungan ko lang habang hinihilot-hilot mo siya, no? Tapos dadasalan ko, medyo kahit paano nahihibsan yung kanilang sakit. Yun nga lang kasi ang negative side na pag halimbawa gumagamit ka ng mga orasyon,
gumagamit ka ng mga bagay na mga medalyon, kung hindi ka marunong gumamit at gamitin mo lang sa masamang gawain, ay sigurado manunumbalik sa'yo yung ginagawa mo. Kaya isusure mo sa sarili mo na bago ka gumamit ng mga ganitong klaseng mga dasal, mga ganitong klaseng mga orasyon, ay hindi ka gumaganti sa tao, hindi ka gumagawa rin ng mga kalokohan sa ibang tao. Kasi nga, manunumbalik sa'yo. Meron siyang balik, no? Kumbaga meron siyang bad karma. Kasi gumawa ka ng hindi maganda, babalikan ka rin ng hindi maganda. Pero kung gumawa ka ng maganda sa kapwa, babalik din sa iyo maganda, no? Mas lalong lalakas ka, no? Mas lalong lalakas ka. Halimbawa, makakatulong ka sa isang tao dahil meron siyang sakit, no? Pwede mo siyang gamitan ng dasal at orasyon ng ganitong klaseng bagay. Alam mo, sa totoo lang, marami akong ginawa ng, halimbawa, may mga nagpapahilot sa akin. Kung minsan sinasabi ko, gamitan natin ng dasal, ayaw nila. No? Ayaw nila. Hinahayaan ko na lang yun. Hindi ko na sila pinipilit. Pero, pag may merong mga nagpapahilot sa akin na sikretong dasal, ginagawa ko, no? Pinapakiramdaman ko, talagang binibigyan ko ng araw, no? Kung babalik pa siya sa akin. Alam mo, sa totoo lang, kinakamusta ko yung tao pag nagkakasalubong kami. Kinakamusta ko kung kamusta na yung sakit mo, masakit pa ba? Ang sabi sa akin na wala daw. 'Di ba? Parang nakaka-proud sa sarili, no? Parang yung nakakagamot ka na, nakakahilot ka, nakakagamot ka pa. Parang parang himala. Hindi mo maintindihan eh. Ako mismo, nagtataka lang ako, no? Nagtataka lang din ako. Ano ba, totoo ba yung panggagamot ng ganito? Totoo siya, no? Totoo talaga. Kasi kung may paniniwala ka sa sarili mo, magagawa mo, no, na makakagamot ka. Totoo pala talaga, no? Kaya, yun ang sabi sa akin, yung bilin sa akin, na pag once na may humingi sa iyo ng tulong, huwag kang magpapabayad. Huwag kang magpapabayad kasi, kumbaga, gift sa iyo, regalo sa iyo na na ah, kailangan mong manggamot. Kailangan mo rin makatulong sa dasal. Yun ay isa sa mga napatunayan ko. Napatunayan ko na sabi ko, hindi naman ako dati ganito, no. Simula nung gumamit ako nito, may malaking pagbabagong nangyari sa sarili ko, no. Gumamit ako ng mga ganitong mga klaseng pamamaraan ng mga panggagamot na may kasamang dasal at orasyon. Dahil nga naniniwala ako na pagka once pala na gumamit ka nito, ay merong magbabago sa sarili mo at kailangan mo magbago. Kasi kung hindi ka magbabago, walang epekto ito, no? Kailangan gampanan mo yung ginawa mong pagdadasal, ginawa mo ito para sa pagbabago sa sarili mo, para may epekto yung pagdadasal mo, no? Kaya nagawa ko yun, sabi ko, grabe naman yun. Totoo pala, sabi ko, totoo pala to. Pag once na ginamitan mo ng ganitong klaseng dasal, makakapagaling ka ng tao. Grabe, no? Ito parang confession ko to sa inyo. Pero hindi ko alam. Ito pa, meron pa siyang, hindi naman sinasabing negative side, no? Hindi ko alam kung anong tawag doon. Pag once na gumagamit ka ng mga ganitong orasyon, marami palang mga pagkakataon na meron kang mararamdaman na iba. At meron kang makikitang kakaiba. No? Marami kang mararamdaman, meron kang kung minsan parang may naririnig ka. Yung isang tao na nagsabi sa akin na once gumamit ka ng ganitong dasal, pag ginamitan mo na at mag-uumpisa ka na ng ganitong dasal, ay magsisimula na
yung pakiramdam mo na kakaiba. Yung minsan makakaramdam ka ng kakaiba, may parang may kasama ka, no? Parang may naririnig ka. Parang minsan ikaw na mismo matatakot sa sarili mo, pero kailangan mong gampanan na huwag kang matatakot kasi nga alam mo sa sarili mo na meron kang pangontra, no? Magdadasal ka lang at magiging matibay ka. Yung paniniwala mo sa Diyos talagang mas matibay. Kahit anong takot mo sa sarili mo, mawawala at mawawala. Kasi alam mo, meron kang pangontra. No? Meron kang pangontra sa mga ganitong mga klaseng mga ah, masasamang pangitain, masasamang pakiramdam, meron kang pangontra. Ito sinasabi ko lang to sa inyo kasi sinishare ko lang sa inyo to, no. Hindi ko sinasabi na gawin niyo to, no. Sa mga willing lang kasi sa napakahirap no, 49 days pagugulan mo ng pagkakataon na gabi magdadasal ka, no, 49 days 'yon. Kung wala kang tiyaga, wala eh. Ako ginawa ko to dahil gusto ko, no? Merong magbabago, merong pagbabago at yun nga ang sabi sa akin, pag once na gumamit ka ng ganitong mga klaseng dasal at orasyon, ay makakarinig ka ng kakaiba na hindi naririnig ng iba. Magkakaroon ka ng mga pangitain na hindi alam ng iba. May makikita ka na hindi nakikita ng iba. Kasi nga, gumamit ka na ng ganitong klaseng dasal, no? Nakakaiba. Parang yung ina-absorb mo yung ganitong klaseng dasal. Totoo yung sinasabi niya sa akin na pag once na gumamit ka na nito, may kakaiba ka ng pakiramdam. May kakaiba ka ng pakiramdam. Parang meron ka ng pang 7 di ba 6 sense lang. Magkakaroon ka ng 7 sense, no? Pang 7 na pakiramdam. Kasi yung natural lang na klase ng tao, 6 sense lang yan. 'Di ba? Sense of hearing, sense of smell, sense of taste, sense of touch. 'Di ba mga ganung mga pakiramdam, 'di ba 6 sense lang? Pero pag once na gumamit ka pa ng mga ganitong klaseng mga pamamaraan, madagdagan yung sense mo, magiging 7 sense na, no? Kasi kumbaga meron kang nakikita na hindi nakikita ng iba, meron kang nararamdaman na hindi nararamdaman ng iba, meron kang naririnig na hindi nila naririnig. Kaya mismo, ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pakiramdam mo. Yun yung 7 sense of 7, no? Parang nagkaroon ka ng kakaiba, no, sa sarili mo. Kaya ako minsan sa totoo lang natatakot ako sa mga ginagawa ko. Kaya lang syempre, yung pananalig ko na lang yun ang akin. Yung pananalig ko na lang yun yung akin na pinaniniwalaan na mawala, no? Mawala lahat ng mga takot kung meron ka palang mga ganitong klaseng dasal, no? Yun yung sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyo matuto ng ganitong mga dasal at orasyon, mapagtiyaga kayo sa 49 days ninyong gagampanan. No? Mamimili kayo dun sa oras na gusto ninyo, alas 3, alas 6, alas 9, alas 12 ng madaling araw. Mamimili kayo dun. Kasi ako, nagtry ako ng alas 12 ng gabi, magdasal. Yun daw ang pinaka mas epektibo na pagdadasal sa madaling araw, alas 12. Kasi nga, napakatahimik ng buong paligid. Kumbaga, uh, na-absorb mo yung lahat ng mga iniisip mo na paniniwalaan mo, na-absorb mo. Sa epektibo nga, yung alas 12 na dasal, totoo yun. Totoo talaga yun, no? Huwag ka matatakot pag nagdadasal ka ng alas 12 ng gabi, yung madaling araw. Huwag ka matatakot. Yung mga distraction sa isip mo, alisin mo yun. Kailangan maging matapang ka, no? Kasi kung hindi ka maging matapang sa mga distraction na yun, hindi mo magagampanan ang dapat mong gampanan. No? Kailangan talaga magiging matapang ka. Katulad sa akin, gampanan ko yun. Kaya,
pondo-pondo na lang ako dahil natapos ko na yung 49 days, pinupunduhan ko na lang siya, pinupudiran ko na lang siya, at ginagamitan ko na siya ng orasyon. Yun pa rin ang orasyon na ginagamit ko, no? Paparinig ko sa inyo ng isang beses pa, no? At saka ito pala, no? Pag nagdadasal kayo, no? Pag nagdadasal kayo nito, kung meron kayo nitong Saint Benedict na medallion, kailangan kanan. Kanan, tama. Kanan ang hahawak, no? Habang nagdadasal kayo, kanan. No? Kanan. Pwede nyo siyang paarawan sa umaga, no? 6, pag nagkaroon na ng araw, pwede mo siyang paarawan para magkaroon siya ng buhay, no? May karga, kumbaga karga. Kasi alam mo yung araw, no, sikat ng araw, 'di ba? Sa mga napapanood natin, sa TV, sa mga movie na sa sikat ng araw ay natatakot yung mga diablo. Sa sikat ng araw, natatakot yung mga masasamang elemento. Kaya, ito, pag pinaarawan mo ng kahit na mga 1 hour, no, 1 hour, no, sabit mo lang. Siyempre, hugasan mo din, no? Pag inuhugasan pala ito, pag inuhugasan mo, magsahod ka ng tubig ulan. No? Tubig ulan, yung, halimbawa, unang patak ng tubig ulan, yan, tapos babad mo siya, babad mo mga ilang minuto, ilang oras, yan. Yung pinagbabara nito, itapon mo doon sa lababo, no? Tapos buhusan mo ng tubig. Yan. Tapos ito, punasan mo din, no? Hindi. Kaya naman tong patutuyuin. Kaya naman tong patutuyuin sa araw lang, no? Sa hangin lang pala. Yan. Para mas maganda. Yung pinaka ng ulan, effective niya, nandun lang sa medallion. Yun napaka-importante itong paarawan, no? Para meron siyang sikat ng araw, no? Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kasi isa sa mga gamit mo na to amulet, no? O anting-anting. Itong Saint Benedict, no? Ito yung may kargang dasal. Kaya iningatan ko to, sinasabit ko lang dyan sa aking dingding kasi baka mawala. Pero syempre ako, sa sarili ko, may karga akong dasal. Yan ang pinaka-importante. Pero ito, halimbawa, may humingi sa akin ng tulong, may mga sinasapian, kayang-kaya ko rin po yun, no? Basta kailangan huwag ka matatakot. Kasi pag napangunahan ka ng takot, wala na. Talo ka na. Kailangan may panalig ka sa Panginoon, no? Halimbawa, gusto mong makatulong doon sa nasapian, pwede natin gamutin yun kasi may alam tayong orasyon tungkol doon, no? Pwede natin gamitan ng orasyon. Kasi yung dasal na yun ay para naman din talaga number 1 effective sa mga exorcist, yung Latin na ginagamit ko, yung mga sinasapian. Number 1, nagamot doon ang Latin na ginagamit kong orasyon sa mga exorcist, no? Kaya pwede ko rin siyang gamitin doon pangontra. Kaya lang, mag-iingat ka lang doon kasi baka meron kang syempre bago ka magdasal o bago ka gumamit ng Latin na salita na yun, itsapuera mo muna yung mga elemento ng mga mababait kasi kawawa naman na masagasaan sila ng dasal mo, no? Paalisin mo muna yung mga mababait na mga elemento kasi hindi natin nakikita yun. Kawawa namang masasagasaan sila ng orasyon natin. Yung mga masasamang elemento o mga hindi natin nakikita, yun lang ang ating papaalisin o lalabanan, no? Pero yung mga mababait, paalisin muna natin yan kasi nga baka madamay sila. Yan. Yun lang ang akin ha. Kaya sa lahat ng mga gusto rin magkaroon ng Saint Benedict medallion, pwede naman kayo bumili, no? Mag-order sa mga Shopee, Lazada. Pero syempre, hindi lang dahil sa bumili lang kayo, kailangan pagtsatsagaan yung dasalan at budiran. Pupunduhan nyo ng dasal at orasyon para magkaroon ng visa. Hindi lang siya dahil bumili lang kayo. Hindi lang dahil sa bumili kayo ng medalyon na ito, okay na. Kailangan pupunduhan nyo siya at
lagyan nyo siya ng orasyon para sa mga pangontra, sa mga masasamang elemento at masasamang tao. No? Yun na ang akin. Maraming salamat sa lahat na mga nanonood at sa mga solid subscribers ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao at mga kaibigan natin dyan sa ibang bansa. Sana mag-subscribe kayo sa aking channel. Ito po ang swerte at kaalaman. Kaya sa lahat po, marami pa tayong mga videos na ipapalabas sa ating YouTube channel. Abangan nyo pa yan. Maraming salamat. Keep safe. God bless.